Ngayon ituloy natin ang report mga kapatid. Ayon sa isang report, 'di ba, 5,000 troops daw ang aalisin ng Amerika dito sa Germany, mga kapatid. Pero ayon kay US President Donald Trump, madadagdagan pa daw 'yon. So hindi lang 5,000 mga tol yung aalisin nila dito sa Germany kasi nga nagkakaroon ng tension sa pagitan ng Amerika at saka nitong Germany. Panoorin natin itong report mula rito sa UNTV News. Sinusubukan ng North Atlantic Treaty Organization na unawain ang mga detalye ng desisyon ng Estados Unidos kaugnay ng pagbabawas ng US troops sa Germany. Ayon sa NATO, nakikipag-ugnayan na sila sa Washington upang malinawan ang epekto ng hakbang sa seguridad ng Europe. Wala na, hindi rin maganda relasyon kasi ngayon ni Trump sa NATO dahil nga dito sa nangyaring gera sa Iran. Diba, humihingi ng tulong si Trump dito sa NATO ng suporta, resback, pero hindi tumugon ng NATO kaya tinatawag ni Trump na paper tiger lang ang NATO. Kaya nga sabi ni Trump nung dati, ba't kami gumagastos ng napakalaki tapos wala naman kaming makukuhang balik. Diba, wala man lang kami makukuhang suporta pag kinakailangan namin sila. Dito pa lang yan sa Iran, paano pag kinailangan na namin sila sa mas malaki pa? Hindi rin nila kami tutulungan o hindi rin nila kami susuportahan. So ngayon, etong puwersa ng US unti-unti na binabawi ng Amerika. So ngayon, ang NATO nagtatanong, uy, ba't nyo binabawi? Anong dahilan? Inanunsyo ng Pentagon ang pagbabawas ng humigit kumulang 5,000 US troops sa Germany sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ang desisyon ay lumabas kasunod ng mga pahayag ni German Chancellor Friedrich Merz kaugnay ng digmaan ng Iran at Estados Unidos. Ilang ulit na ring binatikos ni Trump ang German leader matapos nitong questionin ang estratehiya ng US sa Iran. Ayon naman sa US Defense Secretary, medyo matindi talaga ang bibig mga kapatid. No? Kapag yan ay tumerada, talagang makakasakit ka, no? na si Pete Hegseth, ang pagbabawas ng tropa ng Amerika ay bahagi ng mas malawak na review ng military presence ng US sa Europe at batay na rin sa kasalukuyang kondisyon sa ground. We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Sa kasalukuyan, umaabot sa mahigit 36,000 na US troops ang nakabase sa Germany na may mahalagang papel sa depensa at operasyon ng Amerika sa Europe. Ngunit sa pagbabawas ng mga ito, may pangambang posible itong makaapekto sa depensa ng rehiyon. O diba? Ngayon, bakit sila natatakot sa depensa nila? Hindi ba nila kayang depensahan yung sarili nila at kakailanganin pa nila ang Amerika? So makakabawas daw to sa depensa nila, mga tol. Ito makaapekto sa depensa ng rehiyon. Sa panig ng Germany, sinabi ni German Defense Minister Boris Pistorius na inaasahan na nila ang ganitong hakbang at nagsisilbi itong paalala na kailangang mas palakasin ng Europe ang sarili nitong depensa. Ayon kay Pistorius, dapat mag-invest ang Europe sa seguridad at masaklaw ang mas malaking responsibilidad sa loob ng NATO. Sabi nga ni Trump, di ba, napakalaki daw ng ginagastos nila para dito sa NATO. No, ngayon sinasabi rito na kailangan ng mismong Europe mag-invest na sila sa sarili nilang depensa at hindi na sila dapat umaasa pa sa iba. Kasi tulad ng mga ganitong pangyayari, mga tol, 'di ba? Pwedeng maulit-ulit ito sa mga susunod na pangyayari. Ang Amerika kasi laging nasasangkot 'yan, mga tol, sa sa mga kaguluhan. Lagi silang nasasangkot sa mga digmaan So ngayon, kinailangan sila ng US. Dito kumbaga parang subok lang din to Gaano ba talaga kalakas itong NATO? Ang lumalabas parang US lang din pala malakas dyan no? Kinailangan sila, hindi sila tumugon. Tapos yung German Chancellor nakapagsalita pa ng hindi maganda laban kay Donald Trump. So ikinasama ng loob ni Trump. Ngayon nagbabawas na si Trump ng mga tropa o mga troops. Mas mataas pa daw kaysa dun sa 5,000. Ngayon ay pinangangambahan na ngayon to ng Europa, ng NATO. Mababawasan daw yung kanilang depensa. Naku po. Samantala, may mga ulat na posible pang magkaroon ng karagdagang pagbabawas ng US force hindi lamang sa Germany kundi pati sa iba't ibang bansa sa Europe tulad ng Italy at Spain. Isa rin yung Spain, di ba? Hindi rin sila tumugon. Di pa nga nila pinagamit ata sa Amerika yung nila Basta yung Spain, meron silang report na hindi nila pinagamit sa Amerika at ay airspace nila. Well, I'm not happy with Italy and I'm not happy with Spain. And they've done
They feel it's okay for Iran to have a nuclear weapon. Anybody that feels it's okay for Iran to have a nuclear weapon is not very smart. Very smart. And it'll be a terrible thing in the future. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa hakbang na ito. Mismong ilang mambabata sa United States, kabilang ang mga Republican, ay nagpahayag ng pag-aalala at sinabing posibleng magdala ito ng maling senyales sa mga kalaban ng US. Giit din nila na ang mga ganitong malalaking desisyon ay dapat dumaan sa masusing pag-aaral at koordinasyon sa mga kaalyado at sa Kongreso. Siguro nakikita nila, kailangan hindi makita ng mga kalaban ng Amerika na nawawala na unti-unti yung mga allied ng Amerika, yung mga kakampi, kaalyado, at sila nagkakalaban-laban na. Kasi isa yung senyales sa kalaban mo na humihina na yung yung puwersa mo. Dati kasi 'di ba pag nakikita ng kalaban ng US, teka, mahirap ang gaintong US kasi bukod sa US, meron pa silang NATO forces, malakas to. Mga mga allied forces to, mga kakampi nila. Ngayon, pag nakita ng kalaban ng Amerika na sila nga nag-aaway-away na, sila nga nagtatalo-talo na, pwede nating gamiting gamiting sandata o kayo gamiting oportunidad. No, laban dito sa Amerika, total sila na lang nag-aaway-away pa sila parang ganoon mga tol. Kaya maging yung mga Republicans o mga katropa ni Trump, kasi dalawa yan, Republicans, Democrats, kalaban nila yung Democrats. Itong mga Republicans, nakikita na rin na teka, mukhang hindi magandang makita ng mga kalaban ng Amerika. Sa ngayon, nananatiling hindi tiyak kung gaano kalaki ang kabuuang bilang ng mga sundalo na ipupull out sa Germany. Noel Polyarco, Alright, so anong inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling reaksyon at komentaryo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Comment lamang kayo sa ibaba mga tol kung ano ang inyong reaksyon. Hanggang sa muli. Peace out.